3x3 na basketball ulit, gagawin po ulit namin yan. And mga iba pa mga projects na deserve nyo. Yan. Kung alam naman po natin, nilabas na po sa ating FB page yung line-up po ng ating official players sa Inter-Barangay. Dito po sa Inter-Barangay, napost na po natin yung mga representatives po natin. And hopefully na masuportahan po natin sila sa kanilang mga laban. Dito po sa project na to, sa Inter-Barangay Sports Support Program, ang ganap po dito na SK is bigyan ng suporta yung mga players natin, especially sa kanilang mga equipments. Patuloy po yung mga nagiging training nila. And kami, as SK officials, it is our duty to support them sa mga kailangan nila equipment like sa factors, mga gamit na kailangan nila para mas maging palaban siguro, mas maging handa tayo sa handa yung mga players natin sa mga laban nila sa iba't ibang barangay. Next. Lastly po, ito kung alay pasasalamat naman po. Ito po usually ginaganap po siya kapag December. So alay pasasalamat or gift giving po natin sa ating youth. Gaya nga po ng sabi natin kanina, focus po tayo ngayon sa edad ng SK. Hindi po kami, hindi naman po sa kagaano, pero ayun po yung nasa batas. Ang SK edad 15 to 30 years old. So sa alay pasasalamat po, ganun din po, focus po kami, nagpo-focus po kami na bibigyan yung range ng SK ng kabataan ng malinaw. Ayun po. So alam po yung mga nakaline up natin for this year. So kung alam po natin, marami po tayo nakikita sa iba't ibang barangay, iba't ibang mga projects na nakaline up sa kanila. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po lahat ng barangay ay pare-parehas ng budget na mayroon. Lahat po ng barangay ay iba-iba po na nakalaan na budget. Sa Manila po, for transparency, meron po tayong budget na 1.6 million sa SK. 10% po ito ng kabuuang budget na meron ng ating barangay. So sa 10% na yun, doon po nilalagay ng SK, doon po pinag-ahati-hatian ng SK lahat ng projects na nakaline up. Meron po kaming 10 centers of participation. So hindi lang po liga yung project po ni SK. Marami po yan. Meron po kami sa education, sa environment, economic empowerment, health, and syempre, ano ba mga centers of participation? Agriculture, so kailangan, sa isang taon po ni SK, kailangan yung mga centers of participation po na yun, is mapunan po natin ang project. Pero, ang inaabangan po talaga natin, ano ba talaga inaabangan natin na project every year? Liga, syempre. Kasi sa sports, under po siya ng health, yung liga na po yun. So, ayun po yung pinaka-biggest na pinaglalaanan ng budget ni SK. So, maganda po na ngayon, mas nagkakaroon po kayo ng kaalaman kung paano po ba talaga gumagalaw yung isang ganyang kabataan. Focus po kami, tututukan po namin yung kabataan para mas maging aktibo po yung pakitulahan po ng mga kabataan sa mga projects na ilalahan natin po sila. So, palakpakan naman po natin ang isang isa. Ayun. Sana po, nagkaroon po kayo ng kaunting kaalaman kung paano po talaga ang trabaho ni SK, ang nagsangguliang kabataan. Ayun po, maraming salamat po. Hello. Ayan. So, bago po tayo magdako sa ating last part, gusto lang po namin hingian ng konting mensahe ang ating dating kagawad, Kaka Francisco. Palakpakan naman po natin siya. Ayan. So, isang magandang hapon sa ating lahat. And, ako, personally, kino-congratulate ko yung ating sangguniang kabataan. Palakpakan naman natin yung ating sangguniang kabataan sa Barangay Manila. Dahil dito sa kanila, alam mo yung proyekto nila sa maiksing panahon na naibigay sa kanila para makapagawa ng mga proyekto. Napakaganda. Diba? Nakita niyo naman, ngayon, balik eskwela nila for grade 9 to 12. Tama yung sabi nila kanina. Kasi yung kinder hanggang grade 8,
sa barangay na po yun. So sa barangay level yun. So, yun na po, lumahagi na ang barangay natin sa pangunan natin ng Joel at ng council nung school supplies for from kinder hanggang grade 8. So ngayon, yung sa hanay ng kabataan, sila po yung nagsagot sa grade 9 to grade 1 na. So palakpakan natin. Ito nga po,